Good afternoon po sa bawat isa po sa amin. At welcome po sa ating pong men's meeting po sa oras po ito. At habang hinihintay po natin yung ating pong mga ibang kapatid, tayo po ay umawit po. Awitin po natin ito po, page 3, Mapalad na Kasiguro. Si Jesus ay aking tunay, palwalagian ay nalalagsan, tagapagmana at inubos, sa dugo'y linis na Diyos. Ito ang awit o bayan, ang kaligtas ay papulihan. Ito ang awit o bayan, araw-gabi siya'y ako'y pusang pasasako, sa pagitain ay nakikita. Anghel ang nagdadala, mga linggaw ang pasimula. Ito ang awit o bayan, ang nagligtas ay papulihan. Ito ang awit o bayan, araw-gabi siya'y waras na nagpapahingalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hintayin lamang sa Kanya, masagana ito ang awit o bayan, ang nagligtas ay papulihan. Ito ang awit o bayan, araw-gabi siya'y luhin. At puri po ang Diyos sa ating pong inawit. At siguro minsan pa pong awitin po bago po tayo pong manalangin. Ito pong page 23, doon sa krus. Tunay ulitin ang aking pag-ibig, buhay ay sadyang inalis ng taong bulisik. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tinig kong puso'y naibsan. Yung ang aking katutusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahirapan. Sa awang
Brother po sa opening prayer po. Mayakin tayo po natin. Sugo tayo ay manalangin. Mga banal na kila at mga pangrepo sa lahat. Muli kami na pupuri at magpapasalamat sa biyayang hapon na binigay po at nagdala po sa bawat isa po sa atin. Upang minsan pa ay amin pong galapin na men's meeting sa araw po ito. Nawa, tunay nga pagpalain mo ang mga sa galing ito at naging ang aming mga usapan. Nais mo rin po ay tulong sa bawat isa po sa amin. At ganoon din po, ilangin po namin ang gagamitin po. Pangunahan din po kami. Pwede po kami siya. Patuloy na bigyan po ang sa at ganoon din po, ang mga kapatid po na tungo pa rin po sa lugar po ito. Pag-iingat din po ang inaasahan po namin. Kayo ang sa mga sa kanila. Patuloy sa mga sandali ko, sa inyo po namin nagkakatiwala ang mga sandali. Nabalik po namin ang mataas na po pasalamat sa dahilang pangalan po. Po, tayo yung makakaupo na. Marahil po ay tawagin po natin si Brother Wilson upang tayo po ay i-lead sa mga makapag-usapan po natin. At ganoon din po sa ating po makapag-usapan. Magandang hapon sa bawat isa. Marahil tayo ay daraan na sa ating pag-aaral para na sa ganon ay magkaroon tayo ng mga discussion. And then kung naubin ng Panginoon, tayo ay makapag-meeting para sa ating local church. Para sa ating pag-aaral, sa ating teksto, buksan natin sa Acts chapter 6 at babasahin natin yung verse 1 to 7. Dahil ay basahin ko po. Gawa, chapter 6, 1 to 7. Nang mga araw ng ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad. At sinabi, hindi marapat sa aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga tulang. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabubuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan, na ating mailalagay sa gawain ito. Datapwat magsipanatili kami matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito. At kanilang inihalad si Esteban, taong puspos ng pananampalataya ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol. At nang sila'y makapanalangin na, ay pinatong nila ang kanilang mga kamay sa Panginoon. At lumago ang salita ng Diyos, at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. At nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang marami sa sacerdote. Pagkalain ng Diyos ang kanyang mga salita na saglit ulit tayong manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito
Salamat po at mayroon po kami pagkakataon na makapag-aral sa iyong mga salita. Dalangin po namin na pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula po sa iyo, nang sa ganun po ay lubos namin masilayan ang mga katotohanan na gusto mo po ipahatid po sa amin. At patuloy na amin din pong inilalapit sa iyo ang mga kapatid na nasa paglalakbay. Kung sila po'y patungo rito, sila po'y patuloy na inagaw. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bukong anak na si Jesus. Amen. Paliwanag na ang bahagi na ating binasa ay ito yung panahon ng lubhang pagdami ng mga mananampalataya. Bagamat ginamit dito yung salitang disciples, ito ay tumutukoy doon sa mga masugid na tagasunod ng ating Panginoon. Hindi lamang sila believer, kundi sila ay disciple, learner. At dahil sa ganyang sitwasyon nila, nagkaroon dito na konting suliranin. Nagkakaroon ng division from Greco-Hudyo laban sa mga Hebreo. Both of them are Jews. Pare silang Hudyo, kaya lang yung Greco-Hudyo, ang language nila ay Greek. No? Samantalang yung Hebrew ay purely Aramaic sila. Yun yung distinction dito. But both of them are Jewish people. Pero lang ang ganda ng insight ng mga apostol. Ayon dito, pinatawag nila ang mga alagad at ipinakita nila ang dalawang pangangailangan ng iglesia. I-present nila sa local church yung dalawang mahalagang kailangan sa iglesia. Ito yung spiritual side and yung tinatawag na physical side. Sabi nila, hindi marapat sa aming pabayaan ang salita ng Diyos. Ito yung pangangaral, pagtuturo, at yung mga lingkod sa mga lulang. Ito yung mga physical needs. No? Although, sa ating panahon ay mas lumaki ang mga pangangailangan na ito. Both spiritual and physical needs. At napakaganda ng kanilang ng conviction. We believe that this is conviction. No? Hindi ito galing lang sa kanilang sarili. Sabi dito, they advise the believer na magsihanap kayo, mga kapatid, sa inyo. Ito maganda ito, tignan natin. Kasi sa panahon natin, pumapasok na ang mga local church nag-i-import. Nag-i-import na sila ng mga workers, mga manggagawa, either both spiritually and physically. Kumukuha sila, nag-hired sila, kumukuha sila sa ibang mga local churches para sila yung gumanap noong mga pangangailangan sa church, either spiritually or physically. Napakahalaga rito na sa inyo.
yung mga gagamitin ng Diyos para ma-fill up yung mga needed, yung mga pangangailangan doon sa church ay magmumula doon mismo sa local church. At binigay nila yung hindi lang nila in-emphasize na dapat magmumula sa kanila, in-emphasize din nila yung qualification. Sinabi rito na may mabuting katunayan, magandang testimony, puspos ng Espiritu at ng karunungan na mailalagay sa gawain ito. Ito yung qualification. Hindi niya sinabi masipag. Maghanap kayo ng masipag. Hindi niya sinabi na maghanap kayo ng malakas ang katawan. Ang mahalaga dito ay kung siya ay puspos ng Espiritu Santo. Tapos sabi niya, dapat pagsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At nagustuhan nito yung insight, yung advice, yung suggestion ng mga apostol ay hindi lang nagustuhan, kundi sinang-ayunan ng buong iglesia. Kaya sabi nito, at minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, etc., etc., itong mga ito. Kaya naman ang naging fruit nito, verse 7 is, the church in Jerusalem continually grow, both numerically and spiritually. Ito yung napakaganda dito sa ating teksto. But today, magpo-focus tayo doon sa advice ng mga apostol. Yung salitang puspos na Espiritu Santo. Kaya dito tayo ngayon ay magbibigay din sa ating pag-aaral sapagkat ito yung isa sa mga qualification para mapunan yung mga pangangailangan during that time. And I believe, ako'y naniniwala na ito'y naging bahagi ng salita ng Diyos upang maging panuntunan, pamantayan ng ating lokal na iglesia sa pagtatalaga, sa pagkilala ng mga gagamitin ng Diyos, both physically and spiritually. Kailangan sila ay puspos ng Espiritu Santo. Meron tayong 4 o 5 na pag-aaralan. Una, yung kahulugan, yung pagiging puspos. Yung ebidensya na pagiging puspos. Yung hadlang para isang believer ay hindi siya mapuspos ng Espiritu Santo. At yung huli ay yung layunin, bakit kailangan tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya ito yung ating tatalakayin at sa ating pagtatalakay ay atin tingnan ang mga epistola ni Pablo, lalo na dito sa Efeso, Kapitulo 5, babasahin natin yung talatang 18 hanggang 21. Nakita natin sa ating background text, ang early church, they encounter yung
growth. Growth are both privilege and problem. Yun ang growth. When the church grow, privilege yun. But it opens yung problem. Like yung mga pangangailangan. At napakaganda ng naging desisyon, naging insight ng mga apostol. Yung kailangan mapuspos ng Espiritu Santo. Hindi nila sinabi maghanap kayo masipag, hindi sila nagsabi na maghanap kayo ng matalino, hindi sila nagsabi na maghanap kayo ng malakas, kundi ang pinaka-characteristic ay katangian ay yung siya ay puspos ng Espiritu Santo. Ayon kay Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 5, dito sa 18 hanggang 21, sinabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos ng ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Una, mapapansin natin dito sa epistles ni Paul, ang to be filled with the Holy Spirit, ito ay isang command. Ito ay isang command. Ito ay isang utos. Maliwanag ito dito sa ating binasa. Sabi niya, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. It is a command. At tinatawag ito na continuous command. Parang isang breaking of bread. Nung inutos ng Panginoon na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, hindi ito isang beses lang na gagawin, kundi ito ay patuloy na gagawin. At ang utos na ito, makikita natin sa Tagalog, sinabi niya yung kundi kayo. Hindi para sa iilan lang ang pagiging puspos, hindi iniuutos ito para sa iilan lang, no? Kundi sa lahat ng Kristiyano, lalaki man o babae, matanda man o kabataan man. Nais ng Panginoon na ang bawat believer ay maranasan niya ang magiging puspos ng Espiritu Santo. At makikita natin na sinasabi rito kung ano yung ibig sabihin ng pagiging puspos. Ang pagiging puspos ay hindi ibig sabihin ito na parang isang lalagyan na kailangang punuin. Hindi. Kundi ang ibig sabihin nito ay control. Biblically, definition ng salitang filled or filling with the Holy Spirit ay ang ibig sabihin nito ay kontrolado ka. Like for example, sa Lucas, tingnan natin sa Lucas chapter 4, verse 28.
Sinasabi rito sa Lucas chapter 4, verse 28, babasahin ko. Ito yung panahon na nag-preach ang Panginoon Yesus after na siya ay mapuspos din ng Espiritu at after na siya ay tuksuhin ng Diablo, no, sa chapter 4 ng Luke. At nag-preach siya rito, sinabi niya, nagbigay siya ng mga example, ng mga early believers sa Old Testament. Pero yung mga listener, ang sabi rito sa verse 28, at nangapuspos ng galit ang lahat ng nasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay nito. Sabi sa English, and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Kaya dito yung salitang filled, napuno sila ng galit. No, yung galit ang namayani sa kanila. Yung galit yung nag-lead sa kanila. Yung galit yung nag-control sa kanila. Kaya yung salitang feel, in a biblical definition, tumutukoy ito sa, hindi ito yung punuin, kundi bagkos ito ay tumutukoy sa pag-control ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, ang Espiritu Santo ay isa sa mga persona ng Diyos. Sa panahon na tayo ay sumampalataya kay Kristo, ang Espiritu ay nanahan sa atin. Tinatawag na indwelling. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 9, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat mo ang sino may walang Espiritu ng Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At alam natin yung salitang indwelling, tumitira, yun yung ibig sabihin, indwelling. Ito ay nararanasan ng tao sa oras na dumating sa kanya ang mensahe ng magandang balita at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang kalagayan bilang isang makasalanan na mapaparusahan at nakita niya ang liwanag ng mensahe ng magandang balita, ang Ebanghelyo, na si Kristo'y namatay, nilibingan ulit na buhay. At sa oras na siya ay magdesisyon na sumampalataya at tanggapin si Jesus sa kanyang puso, ang Diyos Ama na nandun sa langit ay ipadadala niya ang Espiritu Santo sa atin, sa iyo, o sa tao na sumampalataya. At ang Espiritu ay mananahan. Kaya nga sabi rin ni Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos? 1 Corinthians 6:19. Kaya, at ito yung katibayan. No? Ito yung katibayan na tayo ay nasa Panginoong Diyos. Nasa Panginoong Jesucristo. Kaya yung indwelling, ito ay permanent. Ito ay nananatili. Hindi tulad sa Old Testament na siya ay umaalis sa isang believer. Simula nung the day of Pentecost until now, at sa mga darating pang araw, kung di pa darating ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay patuloy na mananatili sa bawat believer.
Kaya permanent yun, yung indwelling. Subalit, yung pagiging puspos, ito ay kailangan paulit-ulit na maranasan natin. Kung minsan, aring ikaw ngayon ay puspos, sa susunod na mga pagkakataon, ikaw ay hindi puspos. Halimbawa, tingnan natin, dito sa Gawa 4:31, pagamat alam natin sa Gawa 4:31, sabi rito, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Ito ay mga ilang taon na after noong the Day of Pentecost. Sa the Day of Pentecost, sa Acts chapter 2, alam natin na sila rin ay napuspos ng Espiritu Santo. Kaya ito ay kailangan na panatiliin. No? Hindi ka mukha nung indwelling, permanent. Subalit ang pagiging puspos ay ito ay kinakailangan panatiliin. At kung kinakailangan paulit-ulit na maranasan ng isang Kristiyano ang bagay na ito. Bakit kailangan na ang isang Kristiyano ay laging puspos ng Espiritu Santo? Number 1, sabi sa Galatians 5:16, ano? Siguro magpas tayo ng ating mga Bible. Bakit kailangan paulit-ulit ng isang Kristiyano ay maranasan niya ang pagiging puspos ng Espiritu Santo? Sabi rito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang bita ng laman. Napakaganda. No? To overcome yung ating mga flesh desire. Alam natin, yung flesh desire is always sin. No? Laging kasalanan. At ma-overcome lang natin yan kung tayo ay control na Espiritu Santo. Kaya, para tayo maging victorious sa ating Christian life, over sin, over flesh, kasi nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, hindi naman tinanggal na yan eh. Nandiyan pa rin eh. Lumang pagkatao natin. Yung mga gusto niya, nandiyan pa rin eh. Yung mga desire niya. Pero ma-overcome lang yan kapag tayo ay puspos, controlled ng Holy Spirit. Minsan parang gusto mong gawin, napipigilan ka. Acts chapter 1, verse 8. Bakit kailangan tayo laging puspos? Para empower niya yung ating pag-share ng gospel. Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Ganito ang sinasabi rito. Actually, alam na natin itong mga passage na ito. Pero gusto ko lang i-remind sa atin. Sabi rito, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kauli-ulian ang kanan ng lupa. Nagiging
bold tayo o matapang. Na-overcome natin yung pagkahiya. Sabi nga ni Paul, I'm not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God unto salvation to those who believe. Pagka tayo puspos ng Espiritu, napakalakas ng loob natin na mag-share ng gospel. Napakatapang natin na mag-share ng gospel. Hindi tayo natatakot. Kahit sino pa yung kausap natin. Kahit anong banta pa na mayroon tayo sa buhay natin. Pero pagka we are weak spiritually and we control yung ating flesh, yung kung minsan may maraming opportunity tayo pinapalagpas. Dahil natatakot tayo na mapahiya, natatakot tayo na ma-reject, maraming fear. But, kapag tayo ay puspos ng Espiritu, nag-grab all the opportunities. At dahil doon, nagiging fruitful tayo sa ating Christian life. Sa Romans chapter 8, verse 14, makikita natin na isa sa mga idinudulot pagka tayo ay puspos ng Espiritu, nakikita natin yung leading. Nililid tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang kalooban. Sabi rito sa verse 14 ng Romans chapter 8, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan, for as many as are led by the Spirit, pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kapag yung salitang led, pinapatnubayan, yun yung isa sa mga nakikita natin na bakit kailangan tayo mapuspos. Paano ba natin malalaman na tayo ay puspos ng Espiritu Santo? Sa iba kasing group ay kailangan sila ay maglulupasay muna. No? Kailangan silang i-laying hands, and then maglulupasay, or sometimes speak in tongues. Paano ba natin na malaman na tayo puspos? Kung pagbabasihan natin dito sa Ephesians 5, maliwanag na ang isa sa mga puspos ng Espiritu Santo, siya ay may kagalakan sa kanyang pagpupuri at pagsampa sa Panginoong Diyos. Sabi rito sa verse 19, na kayo'y pag-uusapan ng salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Isa yan sa na-experience pagka tayo ay filled with the Holy Spirit. Nung excited tayo sa mga pananambahan, excited tayo sa mga gawain ng Panginoon, masaya tayo na yung joyful tayo na hindi na kailangan tayo magtatalon o magsasayaw para deeper yung joy na meron tayo. Hindi siya shallow emotion. Hindi siya emotion na tulad ng nakikita natin sa iba-ibang mga group. Shallow yun eh. Ibig sabihin, mababaw, mahina. Yung joy na meron tayo, deeper siya. Kasi ang isa sa mga ibinubunga o yung manifestation ng Holy Spirit is joy. Sabi sa Galatians 5:22. Atras lang tayo ng konti. Ang sabi rito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan. Isa yan, no? Yung nagagalak ka.
Meron siyang tinatawag na deeper. Deeper, kung pinagmumulan ng kagalakan na meron ng isang napupuspos ng Espiritu. Ano man ang sirkumstansya niya, no? Siya man ay nasa mga lusak ng suliranin, pangangailangan, sakit. Ang isa na puspos ng Espiritu ay mayroon siyang kagalakan sa pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa Panginoon. Masaya siya even na siya ay nakakaranas ng pain and sufferings. At yan ay makikita natin kila Apostol Pablo sa Filipos, Kapitulo 4, talatang 11. Maliwanag na sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga banta, ang sabi ni Pablo, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Yun yung filled with the Holy Spirit. Ang pagiging puspos, isa sa mga ebidensya, katabayan, katunayan na tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Yung mayroon tayong sigla, kagalakan sa pagsamba, pagpupuri, paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng mga suliranin, karamdaman, paghihirap na nararanasan sa buhay na ito. Yan ang tunay na dala-dala ng pagiging puspos ng Espiritu Santo. Actually, balikan natin itong Efeso, si Apostol Pablo, alam niyo bakit ginamit niya yung salitang at what sa verse 18? And be not drunk with wine. Merong relation ito sa panahon ng Pentecost, sa Acts chapter 2, verse 13 hanggang 15. Napagkamalan sila ng mga tao dahil nakikita nila yung kanilang pagiging joyous. No, napagkamalan sila na sila ay napakaaga, sila ay nakainom. Makikita natin yan sa Acts 2, verse 13. Ang sabi rito, Acts 2, 13 to 14. Datapwat ang mga hibay na naglibak na nagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabi, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat ang nangananahan sa Jerusalem, maalaman naman ninyong lahat ito, ang inyong pakinggan ang aking mga salita. At dito siya ay nag-preach. Napagkamalan sila dahil sa sobrang sigla, saya, dahil sila'y nakuspos ng Espiritu, sila'y napagkamalan na sila'y nakainom ng alak. At alam naman natin na yung to be drunk, pagka ikaw ay nakainom, although hindi ko alam, hindi pa sa atin kung nakainom na. Parang nung ewan ko, second year college sa atas, sabi ko, atang doon gusto ko atang ma-experience yung balansin. Sabi ko, wag na yan, sabi pa na lang experience. Marahil ay, pero yung iba sa atin siguro, no? Ibig sabihin, pagka ikaw ay nakainom, control ka ng ibang forces. Alam niyo ba na ang alcohol is actually depressant siya. Pampalis siya ng ano eh. Halimbawa eh, kasi pagka may problema, pagka marami ng problema, pag nakainom ka, wala ka ng problema eh. Kahit malungkot ka, magiging masaya ka na eh.
Parang gano'n ang nire-relate ni Paul yun. Yung kapangyarihan na yun. Sapagkat pagka tayo ay busbus ng Espiritu, kahit na may mga suliranin pa, kahit na may mga pagsubok pa, kahit na may mga kabigatan pa, kahit na may mga karamdaman pa, parang hindi mo nararamdaman yun eh. Ang nararamdaman mo ay galak. Galak sa Panginoon. Galak sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo. Kaya yun yung una na ebidensya. At ayon dito sa Efeso, natututo rin ang isang Kristiyano na maging thankful. Verse 20, sabi niya, Efeso 5, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa Diyos ng ating Ama. Nagiging grateful tayo, gratitude in all things. Nagiging mapagpasalamat. Actually kasi, alam niyo, ito yung genuine humbleness. Pagka ikaw ay very thankful sa Diyos. Kasi parang pinigilala mo na biyaya lang ng Diyos yun eh. Yun yung humble eh. Nagkakaroon ka ng ang isang tunay na pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ito yung kinikilala niya ng lahat na mayroon siya ay galing sa Diyos. Pero pagka ang isang Kristiyano, tingin niya parang napakagaling niya, napakadiskarte niya, hindi sisibol yung pagpapasalamat eh. Sumisibol kasi yung gratitude o yung pagpapasalamat kapag ka nakikita natin na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Sabi nga sa James chapter 1 verse 17, every good things comes from the galing sa Diyos. Kung ano man yung mayroon tayo, kung ano man, katalinuhan, kayamanan, kalakasan, lahat yan ay galing sa Diyos. At kapag ka natututo tayong magpasalamat, kapag ka tayo napupuspos ng Espiritu, ang lahat nakikita natin galing sa Diyos. At hindi lang yun. Even yung mga worst na situation natin, natututo tayo magpasalamat. Sabi nga ni Paul, in everything give thanks. Actually, nung sinusulat ni Pablo, yung Efeso, nasa kulungan siya, pero napag-aralan natin sa ating series lesson. Very thankful si Paul sa sitwasyon niya, sa nangyayari sa kanya, sa mga kapatiran. Very thankful siya sa kabila ng kanyang sitwasyon. Bakit kaya? Marahil siya ay dahil sa siya ay puspos ng Espiritu. Kahit sa Pilipos, paulit-ulit niyang sinasabi ang pasasalamat niya sa Panginoong Diyos. Sa Colosas, sa taga-Thessalonica, sa kabila ng siya ay nakakaranas ng mga pag-uusig, paghaharas, pananakit, kagutom, paghihirap. Siya ay very thankful. Bakit? Let's yan ang ebidensya ng isang puspos sa Espiritu Santo. Yun daw word na gratitude, nagmula daw ito sa same root word ng grace. Kaya, pagka nararanasan mo ang biyaya ng Diyos, when you experience the grace of God, nagiging grateful ka sa Diyos. Parang hindi ka takot na ibigay mo na sa Kanya ang iyong buhay. Isuko ang iyong buhay. Ipagamit ang iyong buhay at lahat ng mga bagay na nasa sa iyo. Dahil itinuturing mo itong galing sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Ganon din yung salita raw thank and think.
o yung salitang think and think comes from the same root word. Sapagkat, sabi nga, if we think more, we will think more. Pagka iniisip natin, ito'y galing lahat sa Diyos, nagiging very thankful tayo sa Panginoon. At isa ito sa mga ebidensya ng pagiging puspos ng Espiritu at yung pagiging matapang din, no? Sa pagpapatutuo kay Kristo, yung boldness in witnessing. Doon sa Acts chapter 4, verse 31 na ating binasa kanina, nakita natin na pinalalakas tayo, ini-empower tayo, nagiging effective tayo. Yun ang isa sa mga bunga ng pagpuspos ng Espiritu sa atin. Na nagiging effective tayo. Hindi lang yung matapang tayo, hindi lang yung masipag tayo na nag-share ng gospel. Hindi. Nagiging effective tayo. Dahil ang Espiritu ang siyang gumagawa sa nangangaral at sa inaaralan. Marami tayong halimbawa dyan. Sa Acts chapter 8. Nagiging effective. Dililid ka ng Holy Spirit sa iyong pangangaral. Kaya, subalit, alam nyo, ito'y hinahadlangan sa buhay natin. Ayaw ng kaaway natin na mapuspos ka ng Espiritu. Kasi alam niya, magagamit ka ng Diyos mightily and effectively. Ano yung mga hindrances? Siyempre yung mga kasalanan. Disobedience. Kasi sa tuwing tayo ay sumusuway sa conviction ng Holy Spirit, sabi sa Ephesians 4:30, siya ay nabigrip. Siya ay yung salitang grieving, nalulumbay. At kailangan ay lagi natin pagningasin yung init ng pagiging puspos. Sabi nga sa 1 Thessalonians, ito yung mga hindrance, no? Yung disobedience, pagka kinokonti ka ng Holy Spirit pero hindi ka sumusunod. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Sabi rito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Paano ito na huwag patayin? Ito yung disobedience. The more you disobey the Lord, the more you parang binubuhusan mo ng tubig yung init ng Espiritu Santo. But in opposite way, the more you obey the leading of the Holy Spirit, the more na you quench, you are on fire, nagniningas. Maganda rin halimbawa rito yung 10 virgins. Para laging pagningasin yung ilawan, no? Yung pagdating ng Panginoon. Always expect na darating ang Panginoon. Any moment. Kaya yung rapture ay tinatawag ito na ang pag-aaral ng rapture ay tinatawag na the imminent coming of Christ. Ibig sabihin, any moment. Nakakatulong yun para lalo na magpatuloy tayo sa Panginoon. Sapagkat hinahadlangan tayo ng ating sarili, yung 3 enemies of Christian, sanlibutan, sarili, at ang diablo. Number 5, ito napakahalaga nito. How to be filled. Paano tayo mapuspos ng Espiritu Santo?
Romans 12, 1 and 2, napakaganda na yung fully surrender to God. Sabi sa Romans 12, Romans 12, 1 and 2. Paano tayo mapuspos ng Espiritu? Sabi rito sa Romans 12, kaya nga mga kapatid, pinamamanin ko sa inyo, alang-alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang ayong buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung tinatawag na fully surrender to God. Ialay natin ang ating pong mga buhay. And 1 John 1:9, lagi po natin i-umpisa yung ating mga nagagawang kasalanan. Ako hindi ko sinasabing hindi ako nakakagawa ng kasalanan. The more nga na nagagawa ko yun, the more na lagi akong humihingi ng tawad. 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sins, is faithful and just to forgive us and cleanse us in all unrighteousness. Para tayong, yung kasalanan daw parang sinulid yan. Kung isa, dalawang tali sa kamay, madaling patirin. Pero pagka yan ay marami na, kahit sinulid lang yan, muli kang aalipinin ito, kasalanan. Kaya nga lagi nating ina-advise, before bed, bago matulog, maganda, kahit na sandaling oras lang, ay manalangin tayo, bukod sa pasasalamat, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At ang sinasabi ron na siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At sa Luke chapter 11, verse 13, paano ba tayo mapuspos? Handog natin yung ating buhay. Lagi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Dito sa Luke chapter 11, verse 13, sabi rito, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na nagbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Mga kapatid, hindi masama na ipanalangin natin. No? Sa Pina, lagi natin ipanalangin, Panginoon, puspusin mo po ako ng Espiritu. Hingin natin, sapagkat ang Ama ay sagana na nagbibigay ng kaloob. Hindi natin ito makukuha in our own. Hingin natin sa Panginoon. Patulong tayo sa Panginoon upang tayo ay puspusin niya. At nang sa ganon, ang kanyang mga salita ay manatili sa atin. Colossians 3 verse 16. Lagi tayong magbasa ng Bible. Lagi tayong magbulay-bulay. Sabi niya, manahan daw ang sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga taalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ang salita ng Diyos, napakalaki ng role para maranasan natin yung leading. Kasi, paano mo malalaman yung leading ng Espiritu? Inseparable yan. Hindi ka pwedeng i-lead ng Espiritu kung hindi mo alam ang Word of God. Kaya sometimes nakakalungkot pagka ikaw ay hindi nagbabasa. Madalas ang emosyon mo lang ang nagdadala sa iyo. Nagpo-control sa iyo. Minsan yung wisdom of this world lang ang
nagdadala sa iyo. Napakahalaga ng salita ng Diyos sapagkat sabi nga ng isang manunulat, there is no conviction upon kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. And sa Galatians 5:25, sabi rito, yung salitang Galatians 5:25, kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Walk daily in obedience in the leading of the Spirit of God. At ang layunin niyan, yung bakit nais ng Diyos na tayo uspusin. Number 1, to glorify Christ. John 16:14. Pero basahin ko ito. John 16:14. Iwalatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa iyo'y ipapahayag. Tinutukoy dito ang Holy Spirit. Sa verse 13 sabi niya, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako. Kaya, to glorify Christ, napakalaga kaya nais niya na tayo mapuspos ng Espiritu nang sa ganon ay patuloy natin siyang maluwalhati. Yun yung purpose ng feeling of the Holy Spirit. To empower yung ating paglilingkod. 1 Corinthians 12:7, to build up the church, para patibayin, palakasin ang iglesia, and to live a holy and victorious life. Romans chapter 8, verse 13, siguro basahin ko ito. Dito na tayo magwawakas. Romans 8, verse 13, sapagkat kung nakabubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman at mga bubuhay kayo. Mga kapatid, nakita natin sa ating pag-aaral ang napakagandang insight ng mga apostol during that time. At ito yung panuntunan natin ngayon. Ang ating iglesia ay kumakaharap sa maraming mga pangangailangan. Both materially, physically, and spiritually. At wala tayong ibang panuntunan para punan natin ang mga bagay nito, kundi ang naisulat na at naranasan na ng mga early believers. Kailangan natin ang mga lalaki at babae na puspos ng Espiritu Santo upang magamit sa iba't ibang kaparaanan sa aming lokal na iglesia. Napakahalaga ng ating pag-aaral na ito, kung saan nakita natin kung ano ang kahulugan nito. At bakit kailangan natin ito? Mga katunayan ng pagiging puspos ng Espiritu. Mga hadlang. At higit sa lahat, nakita natin bakit kailangan ito. Ang aking panalangin, naway ang bawat isa sa akin ay maranasan ito.
nakita natin ang kaparaanan, napakasimple lang. Hindi siya mabigat. Hindi siya mahirap. Para maranasan natin na tayo ay kamuspos ng Espiritu. Kailangan lang natin isubo ang ating mga sarili. At kailangan lang tayo maging sensitibo sa mga kamalian, sa kasalanan na nagagawa natin upang tayo ay laging humingi ng kapatawaran. At hingiin natin lagi ito sa Diyos. Una sa lahat, hingiin natin ito. Bukod sa mga kayamanan, mga pangangailangan, hingiin natin ito. Tayo mag-umpisa kumakbak sa patnubay ng Espiritu. At nakikita mo along the way sa iyong pag-akbang, nakikita mo ikaw ay magbunga na naglilingkod ko, ginagamit ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Effective lang ito. At yan ang tunay na nakapag-ibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kaya aking panalangin at panalangin natin naway ang Espiritu Santo ay gumawa, puspusin ang bawat isa sa atin. Let us pray. Ama, salamat po sa hapon ito. Salamat po sa iyong mga salita. Amin po hiling. Una sa lahat ay hugasan mo aming mga puso, aming mga kaisipan. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kasalanan. Hinihingi rin po namin na puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Tulungan mo kami na iakbang namin aming pananampalataya sa pangunguna ng iyong Espiritu at ng iyong mga salita. Gusto po namin na gamitin mo po kami para sa iyong kaligayahan at sa iyong nagwala. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isang pusa. Ang lahat po na ikay amin sa aking dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng itutong anak na si Jesus. Amen. Nasa dako tayo ng question, discussion, pero upo lang po muna ako. Pero pwede tayo mag-discuss regarding po dito sa tinalakay natin. Salamat po sa mga napag-aralan nyo. Pwede pa rin sa ating kapatid. Nasa dako po tayo ng question and answer po. Or kung meron po tayong gusto i-discuss po, lalo na patungkol po dito sa ating naging pag-aaral po sa mga salita po. May question po tayo mga kapatid. Reflection regarding this. Sige po, kagaya ko na nasabi ng ating kapatid, pwede po tayo sa reflection. Siguro i-prepare na po na. Kayo na lang po. Ilang minuto lang. Huwag yung siya. Pag-size na lang. Mga 2 minutes. Mahaba na yan. 2 to 3 minutes. 3 minutes. 2 to 3 minutes. Sige po, kagaya ko na nasabi ng ating kapatid, reflection po sa ating pong naging pag-aaral sa mga salita po ng Diyos na focus po sa pagiging puspos ng banal na Espiritu. Sige po, marami po ay umpisahan po ni Brother para paikot na lang po natin, 3 minutes po. Kapag nakita niyo po ng time po, ibig sabihin na yun. Tapos ang pwede. Magandang hapon po sa bawat isa po sa akin. Para
para sa aking reflection po sa naging lesson po natin ngayong hapon, dun sa being filled with the Holy Spirit. Although nabanggit din ni Brother Wilson kanina na hindi naman ito first time na napakinggan natin. Para sa akin naging reminder siya na tulad yung kanina, lalo yung kanina na tumatak din sa akin, yung huwag patayin yung lingas ng Espiritu. Siguro dun din sa kakulangan ko din, dun sa huwag patayin yung lingas kasi parang sa mga nakaraang panahon, nararanasan ko siya na minsan may bagay na gusto kong gawin sa paglilingkod, tapos parang napipigilan. Ako pero sa akin personal ko na napipigilan ko yung ganung bagay. Tapos makikita ko na yung ibang mga kapatid ay nagagawa nila yung naisip kong gawin. Parang nasasabi ko rin sa sarili ko na parang sayang, parang dapat ginawa ko. Pag din sa mga suggestion na naihingi pag sa mga prayer meeting natin, minsan meron ako naiisip na mga bagay pero parang napipigilan din na yung confidence dun sa iniisip ko kung tama ba o mali. Tapos biglang meron mga kapatid na magre-raise na kapareho nung naiisip ko. Parang iniisip ko na ay tama pala yun. Parang sa sarili ko bakit iniisip ko na hindi. Ayun siguro dun sa naging lesson natin, reminder din sa akin yung bagay na yun. Siguro sa personal ko din na mga kakulangan, yun yung nakikita ko kung bakit dun sa being filled with the Holy Spirit, hindi ko siya parati na nararanasan. Ayun siguro kaya ako malaking pasalamat ko sa Panginoon sa naging lesson natin. Yun lang po siguro sa natin. Good afternoon po. Ako naman po, yung naging pagtitipos po natin ang topic po natin tungkol po sa imal na Panginoon. Ako, sabi nga ni Brother Wilson na magbasa. Siguro, kasi ako, sa taon lang ko, mag-isa-isa na ako nagbubukas ng Bible. Siguro po, pag-pray po ako na at the same time para maging matuto na ako magbukas ng Bible. Sabi nga ni Brother Wilson na even though kahit ito sa bahay, pag meron ko yung PS, kinakalimit ako ni Brother Wilson sa Diyos ng Brother J. Paminsan-minsan po sa Bible na para at the same time. Kasi sa totoo na po, yung mga Bible verse, hindi pang gano'ng kabisado eh. Kaya po ang tanging para tulungin po sa akin na pag-pray niyo po ako para yung spiritual na buhay ko para maging lumakas po siya. At siguro yun lang po, maraming salamat po. Magandang hapon po mga kapatid. Ano po ang reflection po sa topic natin sa field at sa dwell with Holy Spirit. Yun nga po, nakita ko po sa sarili ko na may pagkukulang din po ako. Lalo na po, yun nga po yun naman Brother Jay na nakita ko po na hindi pa po ako talaga growth, lalo na po sa salita ng Diyos. Dahil minsan po may mga pagkakataon na may nasasabi po ako na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Lalo na po kapag may prayer meeting din po. Pero yun po ay nagiging hamon sa akin
para ako po ay lumago din po spiritually. At nakikita ko din po na kumikilos din po siya dahil ayun nga po, nararanasan ko din po yung pagkabait niya. At nagpapasalamat din po ako araw-araw na maging maliit man po na bagay o malaki man o pagsubok man o masaya yung nangyayari sa buhay ko yun po pinapasalamat ko yun po nakikita ko po na gawa ng Holy Spirit. Panalangin niyo din po ako na lumago pa at patuloy din po magamit. Yun po, salamat. Magandang hapon po mga kapatid. Tunay nga po na napakaganda po ng ating naging topic ngayong hapon. Para sa akin ito po isang reminder din po sa akin, para sa akin spiritual na buhay yung paggamit ka sa Panginoon. Dito po sa physical side, yung pag-aaral sa salita ng Diyos, pagtuturo, may bahagi mo yung salita niya at yung paglilingkod na gano'n kahalaga para sa isang Kristiyano. Kaya sa akin po, medyo nagpunto sa akin, tumatak po sa akin, kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kung sa qualification naman po, alam ko, kung nakita na hindi naman po kailangan matalino ka sa Bible, ang mahalaga lang po yung may karunungan ka dahil sa iyong pagbabasa at kung hilingin mo yung Holy Spirit na mag-guide sa iyo at sigurado na ito ay makakamtan mo at kung yung testimony, gano'n po mahalaga yun para sa isang Kristiyano yung pagtotoo sa harapan ng mga kapatid para ma-fulfill mo yung nais sa iyo ng Panginoon. Sa mga hindrance naman, ito yung paggawa ng kasalanan, although na lahat naman tayo talaga nagkakasala, nagkakamali, at wala namang perfecto. Kaya, yun po kailangan natin hiningi ng tawad sa Panginoon upang patuloy na yung banal na Espiritu niya ipagkaloob sa atin. Saka yung motibo po natin, sana yung motibo natin ay maganda para sa gawain sa ating sarili. At kung hindi natin babaliwalain yung ating mga pinag-aaralan at kung patuloy na lumakad tayo sa Panginoon. At kung kailangan lang po talaga lagi tayong magbasa at kung parigay tayo ng Panginoon at kanyang Holy Spirit sa atin. Kaya para sa akin po, itong araw na ito, pinapag-aralan natin napakaganda. Although lahat po ng verse na ginamit ng kapatid, sinusundan ko, pinabasa ko. Kaya siguro, medyo niyo po yung spiritual na buhay ko, kung ano po talaga yung sa akin po kasi medyo meron pa akong balik. Kung hindi ko alam kung anong tunay na pagkakalaw ng Panginoon, naisip pa talaga niya na ako yung umalis o hindi. Siguro ipagpapatuloy ko yung ganitong gawain na bibigyan niya para sa akin. Ako, maraming salamat. Magandang gabi po. Ako na ako din. Maraming salamat din sa Panginoon sa mga men's meeting. Naging maganda po yung ating mga pag-aaral. Yung kahulugan, yung gusto ng Espiritu. Dapat ay talaga na maalanasan po ng lahat. Believer, mga kababae, lalo na yung mga lalaki. Kasi yung mga lalaki talaga yung mga ginagamit ng Panginoon. At yung mga katunayan dito yung sa paglamulit ng pag-aaral. At magiging sa
filled with the Holy Spirit. At ganoon din po yung sa mga hadlang din. Niremind din ng kapatid yun sa hadlang, sa una yung sa kasalanan. Marahil ito yung big factor na yung isang pananampalataya kaya hindi sa lumalago dahil dun sa nagiging unseen na kasalanan. At yun din po yung layo din. Yung layo din na Banal Espiritu, yung Spirit ay yung pinaka rito yung sa pagsamba, yung lalo dito sa thanksgiving mo sa kasasalamat din. Pero yun ang po siguro. Magandang natin po mga kapatid. Siguro sa nag-aralan po natin kayo sa news meeting, nakita ko pong personal ang aking pong sarili kung sa unang-una din sa Holy Spirit po yung sa ano. Ngayon po, ako ay nagkukulang sa pagbabasa ko, katulad dati. Siguro yung mga hadlang natin na possible na hadlang. Kanina po, tinuro na natin po pagturo. Nakikita ko din yung sarili ko. Sinabi nga doon sa Hebrew, yung global big yung salita ng Panginoon. Tapos po, nakita ko din na kapag hindi kaya yung Spirit, yung dating ministry mo, yun nga, yung nang kalaban mo yung sarili. Tapos po, yun nga, yung hadlang, mas nangibabaw yung sarili. Kahit na nakikita mo yung, yun nga, yung gusto ng Panginoon na gamitin ka niya doon. Malaging pagkukulang ko din po na yung sa siguro yung yung focus din. Siguro yung muna yung hanap buhay din po. Nawawalan ako ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. More on din sa prayer. Lagi pagod din. Meron po malaking pagkukulang ko po sa mga nagraan na panahon. Saka yung pong personal din mismo sa akin, yung may takot din po yung sinabi ng kapatid, yun nga yung sa reflection, pagka yung tumatayo sa kantot or nakakapag-share ng salita, kulad nga po ng prayer meeting, humihingi po ako ng pahumanhin na siguro yung dahilan na yung pinag-aralan po natin ngayon, yung parang outcome po ng pag-aaral ng salita ng Diyos or bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Although, yung panahon na binigyan din po ako ng opportunity ng Panginoon, siguro yung sa kahit na hindi naman sa tinataas yung sabi nga ni Brother Wilson nun, yung Holy Spirit yung kumilos nun sa panahon ng fellowship ko. Na-experience ko na. Siguro yun nga yung sabi niya, sinabi ni Brother Wilson ngayon na pinapatay yung inas ng siguro sinasaboy ng tubig gano'n. Kaya hindi nag-consistent din na mag-grow. Nakita ko rin sa version sa buhay ko ng malaking para mag-continuous na pwedeng magamit ng Panginoon sa yun nga yung sa pinag-aralan po natin yung specific yung sa spiritual at sa physical na siya din. Siguro po sa Magandang hapon din po sa ating sa ating mga pong reflection regarding po sa aming pong napakadal po ngayon po habang sa pag-aaral po natin. Napaka-importante po na ang mga kalalakihan po sa isang local na iglesia ay usbos ng Espiritu. Dahil po doon po makakakilos po ang Panginoon sa kanyang gawain. Meron pong isang Espiritu na gagawa po sa kanyang gawain. Kasi kung sarili lang po natin, piling ko
po, tulad ng napag-aaralan po natin ay wala po orderliness. Napaka-importante po ng one spirit. Kahit kung wala maraming pong kalalakingan po, lahat naman po ay puspos ng espiritu, ay makita po natin yung pagkilos po ng Panginoon at yung po orderliness sa isang local church. Kahit po iba-iba po yung sabihin na po natin iba-iba po tayo, pero kung ang espiritu po ang maglilid po, isa lang po yung magiging outcome po. Yun po yung kalooban po ng Panginoon. At nakita ko din po yung kahalagahan po na continuously na build. Sa akin, sa naging reflection po na napaka-importante habang ikaw ay naglilingkod, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon sa paglilingkod. Napaka-importante ng pagiging obedient mo. Kaya dun sa Acts na basa natin dun, yung mga fruit, yung mga naging paglilingkod kayo, mga mananampalataya ay naging obediently sa kanilang pananampalataya. Habang ginagampanan mo sa paglilingkod, napaka-importante sa motive, napaka-importante yung goal mo, hindi siya pang sarili. Kasi pwede dun ka ma-burn out. Dun, naglilingkod ka. Pero dahil iba yung mga ina-expect mo, iba yung tinitignan, maaaring possible na ma-burn out ka. Kahit na yun possible na spiritual build ka nung una, kaya lang nag-iba yung heart mo. Pwede ganun yung mangyari. Kaya napaka-importante nga continuously na kung ano yung reason bakit ka naglilingkod, anong iba dapat talaga ako din sa Panginoon. Narinig ko nga rin po sa mga nauna pong reflection yung po hindrance, totoo po yun. Dahil hindi po napunan natin medyo sumunod po yung channel po. Yung sin, yun po yung talaga pong magiging hindrance. Kasi yun yung sabi sa Galatia, yung laman at yung espiritu actually. Yung self po natin yung magiging hindrance po talaga yung desired self natin. Kahit yung desired self natin maganda kung hindi yun yung gusto ng Holy Spirit is magiging hindrance yun. Hindi naman ibig sabihin kasalanan lang din yung magiging hindrance. Kahit maganda kung minsan yung gusto natin pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Minsan is nagiging hindrance din siya, kaya napaka-importante rin yan yung balance, yung kino-consider lagi lahat yung mga decision, dapat yun nga mas nabibigyan kahalagahan yung mga bagay na spiritual. At yun nga yung nakita natin din dun sa Acts, napakaganda nung naging result. Nung umpisa, nung problema sila, pero nung end na nakita natin na yung mga nahalal, ay nakita natin yung naging result is sa ikabubuti at sa ikalalago. Kaya looking forward sa atin po, marami po tayo ngayon ng mga kalalakinan, gamitin po tayo ng Panginoon. Una sa mga ganitong kaparaanan na nabubuksan po sa atin yung ganito pong mga pag-aaral. At ako po'y naniniwala sa mga darating na panahon ay lalo po tayo na kumbaga po at tatawagin po ng Panginoon, conviction po ng Holy Spirit, at nasa atin po yung po pagdidesisyon po kung tayo po ay tutugon po sa panawagan po sa Panginoon sa atin. Siguro yun. Sa akin naman po, sa naging pag-aaral po natin sa pagiging puspos ng banal na espiritu, naalala ko lang po yung lyrics ng kanta na Day by Day. Meron pong lyrics doon na sinasabi, where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Parang siguro po sa akin, yung parang naisip ko nung sa pag-aaral natin yung pagiging puspos. Yun yung kumbaga po, tulad na po nung sinabi, yung control
ng Holy Spirit. Kumbaga po parang nakabitaw po tayo sa mga bagay na makamundo. At yung Holy Spirit po yung kumbaga nagpo-control. Katulad din po ng napag-aralan natin. Nagiging hindrance po yung kapag yun nga po yung parang nakahawak po tayo. Kasi nahihirapan po yung Holy Spirit sa kumbaga sa direct ng movement natin. Nakita ko rin po yung kahalagaan ng palagi yung hindi lang siya parang paminsan-minsan kundi kumbaga ina-apply siya sa pamumuhay, yung pagiging puspos, balik natin po sa lyrics ng day by day. Day by day po siya. Sabi doon, I walk a little closer to my Lord. Parang sa akin din po yung puspos, yung lumalakad na kasama niya. Siguro yun na. Sa akin naman po siguro, para sa akin po yung kapuspusan ay parang important part siya sa paglilingkod sa Panginoon at sa sinabi nga sa pag-aaral kanina yung mga hinanap na hindi yung mayaman o yung talented o yung masipag, yung mga hinanap yung puspos ng spirito. At siguro yung kapuspusan ay hindi nga siya carried by emotion o feelings. Carried siya sa spirit na nananahan sa atin. Yung sinabi nga rin ni Tatang, gusto ko subukan na lasing. Siguro yun, siguro sa akin, parang yung distracted pa ako sa mga makamundong bagay at para lalong lumago sa spiritual at lalong maging mas puspos ay dapat laliman ko kasi yung pag-aaral ko sa Panginoon at hindi naman yung kailangan nga na matalino sa Biblia tulad na sinabi ni Brother Francis. Dapat lang talaga yung porsigido at yung talagang gusto mong lumalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yun lang siguro yung dapat hindi yung kagustuhan mo na lalong lumago sa spiritual mo na pamumuhay para maging Christmas. Sa akin naman po yung reflection ko sa filled with the Holy Spirit. Parang may nakita lang akong dalawang puntos. Unang-una, ano po ba yung Holy Spirit? Yun yung una kong pinig mo. Simula nung nagsa-Sunday school kami ng bata, tinuturo sa amin yung Diyos, mayroon siyang 3 persona. Ngayon, yung pinag-aaralan natin dito, hindi siya yung spirit ng parang fighting spirit, hindi siya yung spirit na parang pagkakaisa. Yung inaral natin ngayon dito is yung mismong Diyos. Siya yung feel sa atin, yung sinabi ni Brian, kumakontrol. Parang bumabalik dun sa paano tayo makokontrol. Kailangan ba natin may gawin tayo? Kailangan ba natin
maging matalino sa Bible, maging masipag, maging active, ganun po ba yan? Parang na-reflect ko na hindi tayo yung kikilos para ma-feel. Kasi yung Panginoon Diyos na mismo yung gumawa. Doon sa Acts din, kumbaga yung Holy Spirit po kasi yung manifestation sa atin ng Diyos. Binigay niya yan ng Day of Pentecost sa mga Kristiyano. Parang bumabalik doon tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Yun siguro yung parang ugat para maging feel. Paano natin malalaman yung pangalawang puntos yung paano natin malalaman yung feel ba ng isang Kristiyano? Siguro yun yung mismong nakikita. Kasi marami din ibang mga tao kahit hindi sila Kristiyano, parang mukha silang feel, active sila. Marami silang alam sa Bible. Kumbaga, yung pinagkaiba is yung pagiging feel. Nakikita yung fruit. Pumapasok yung mga bunga. Siguro yun yung sa akin yung reflection. Sa akin din po, gusto ko rin po magbigay pa ng reflection po. Una po na tumatak po sa akin po, naging introduction po ng naging pag-aaral po natin na ang Panginoon sa anumang group sa church, ang tinatawag po niya talaga mismo yung within sa church. Yung po mga kalalakihan, yung po mga sinigalaw po talaga na gagamitin po niya sa gawain po. Kaya naging hamon po ito sa akin po. Nakita ko rin po yung reflection din po natin. Hindi pala siya one-time experience. Hindi lang siya every time na may gawain. Every time na may privilege na magsalita o privilege na mag-share. Kundi dapat pala repeated experience po siya. Yung po yung tumatak po talaga sa amin. Dapat everyday, kaya araw-araw sa buhay ko, yung conscious na po, na yung conviction ng Holy Spirit, yung leading ng Holy Spirit, sa naman na ako tinatawag. Kaya yun nga po, malaking po yung mga napag-aralan po natin. Reflection po ito sa akin. At reflection din po sa kalagayan din po ng heart ko, sa kalagayan din po ng spirit ko. Kaya patuloy po mag-pray po tayo sa isa't isa. English po na ang Holy Spirit po at English po. Mag-cooperate din po tayo doon sa kilos po ng Holy Spirit po sa yun po, maraming salamat. Siguro kung nadamo na po tayo sa ating pag-uusap na tayo sa ating po, maraming salamat po sa ating po pag-aaral at sa ating po reflection. Maraming po siguro tayo kung naing marami pinag-close po, pag-close po sa ating pag-aaral. Tayo kayo na amang banal na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa maging oras po sa pag-aaral po namin sa inyong po mga sakit namin. Makapatungkol po sa pagiging puspos ng inyong pong banal na spirito na nanahan po sa amin. Maraming salamat po Ama sa mga na-realize po ng bawat isa po sa amin. Sa pagkilos po ng inyong pong banal na spirito. Patuloy po natin panalangin nawa po sa araw-araw po ng aming buhay. Tunay nga po. Lalo po kami makalapit po sa inyo. Lalo po namin karanasan na kami po ay katulad ng inyong pong karanasan dito. Ama, patuloy po namin pinapanalangin at pinapasalamatan ng anak po na inyong pinangin sa pagtuturo. Patuloy po na paunahan po siya at bigyan po ng kalusugan sa kanyang katawan. At sa kanyang din pong spirito. At sa po ng kanyang buong pamilya ay pagpalain po siya. At ganoon din po Ama ay tinadalangin po namin, nilalapit po ang magiging pag-uusap po namin, ang meeting po namin, lalo-lalo po patungkol po sa inyo. Kung paano niyo po kami pinagbabayan sa pag-aaral, ay patuloy niyo po kami babayan po sa aming po mga kapag-usap. Maraming salamat po Ama at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Tuwi ang isang mag-iling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.